Welcome to Donmar TV News Channel. Aside from the newly opened drive-through vaccination, the Manila LGU will launch a 24/7 COVID-19 vaccination within the city. Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso says the aim of the project is to intensify the vaccination and provide protection to citizens against the COVID-19 Delta variant. The mayor calls for college graduates and computer literate students to serve as encoders in the city's health department. I cannot use the same people who vaccinate people during daytime. I need volunteers, college students who knows computer literate, mga SK. Kung may kakilala kayong doktor, kakilala kayong nurse, o sino mang lisensyadong pwedeng magbakuna, i-duty ko kayo sa gabi to replenish our workforce. Interested volunteers may reach contact numbers at 0995-106-9524 or 0960-604-0771. Meanwhile, the Malacanang compliments Mayor Dumagoso's plan to launch a 24/7 vaccination in the city. However, the national government is worried about the possible insufficiency of vaccine supply. We commend him for that. Pero yun nga po, no, yung 4 million po is subject to supply. No? What Secretary Galvez told me was going to be the definite additional for this lockdown period is 2.5 million. So baka naman po maubusan kung 24/7. No? So tignan po natin ang availability ng supplies. Metro Manila mayors are now planning the schedule and system of vaccination so as not to cause a further spread of transmission of the Delta COVID-19 variant. Ipinagpaliban ng Nationalist People's Coalition o NPC ang opisyal na anunsyo ng mga kandidato sa August 4, alinsunod na rin sa umiiral na mas maigpit na health protocols. Ayon kay Senate President Vicente Soto III, na chairman rin ng NPC, nagkasundo sila ng kanyang running mate na si Senador Panfilo Lacson na tatakbo sa pagkapangulo na i-reschedule na lang ang kanilang official announcement sa Setyembre. Dagdag pa ni Soto, mas maigian niyang mag-focus na lang muna sa mga health concerns ng bansa, lalo't may bantari ng bagong variant. Maari naman aniyang magkaroon rin ng virtual presentation pero pag-uusapan pa aniya nila ito. Ang malinaw aniya sa ngayon ay matapos ang ECQ, saka pa lang sila mag-aanunsyo alang-alang na rin sa health protocols na sinusunod ngayon. Posibleng sa Setyembre 8 o September 8 ang kanilang nakikitang target date pagkatapos ng Agosto na kinukonsidera rin nila na ghost month. Ito na. O politika naman tayo. Konting politika. Pasok. Ay, sandali. Yeah. Usaping 2022 elections, nagpahayag na po ng susuportahang kandidato. Ito pong si dating House Speaker, Representative Pantaleon Bebot Alvarez, habang si dating Speaker Alan Peter Cayetano iginit ang patuloy na pagsuporta naman kay Pangulong Duterte kahit posibleng tumakbo sa susunod na eleksyon. May ulat si Daniel Manalastas. Walang pag-o-over the bakod sa oposisyon para kay dating House Speaker Pantaleon Alvarez kahit suportado niya at ng Partido Reforma ang posibleng Lacson-Soto tandem sa halalan sa susunod na taon. Paniniguro yan ng dating Speaker, pero ang tanong lang ngayon, dahil sa pagsuporta sa tambalang Lacson at Soto, ibig sabihin nga ba nito ay hindi na siya kaalyado ni Pangulong Duterte? Siyempre dahil mayroon naman ako ibang kandidato na sinusuportahan. Flor Tahala, salamat po, tsaka kay Sir Joel Goldmine, ha? Pagkapangulo, ibang team, no? So talagang Madam Esther Makinon, hindi po namin binubuli si Sergio Goldmine. Kaya ko lang po siyang binabati kasi akala niya hindi ko siya nabati dahil daw 50 pesos lang daw. Sabi ko, nakalimutan ko, kung hindi ko man makalimutan, hindi ko lang siya nabasa. So bawi ako sa kanya, Sergio Goldmine. Kung hindi man siguro, sana wag naman yung parang dating ng yung opposition na medyo mainit. Dating Secretary General ng PDP laban si Alvarez pero nag-resign noong nakaraang taon. Mainit ngayon ang bakbakan sa PDP laban. Alam mo, hinala ko dito. Remember, ito yung tingnan nyo. Kaya ito pinagsabay na balita. Sino ito? Si Alvarez, ito rin yung natanggal sa pwesto dahil sa nang himasok si Mayor Sara Duterte doon sa speakership. Ang ipinalit si Gloria
Naalala niyo yun. Tapos ang pangalawa, ang nawala naman din si Cayetano dahil nang himasok si Mayor Sara Duterte at nilagay si Velasco. Bali ang dalawang nawala dahil sa pagpasok di umano daw ni Mayor Sara ay dahil etong si Alvarez at si Cayetano. Pero magkaiba sila. Si Alvarez bumaligtad. Pansinin nyo ha. Yun yung balita eh. Si Alvarez bumaligtad, si Cayetano sumuporta pa rin kay Pangulong Duterte. So dyan kayo magtataka sinong talagang malupit. Sa pagitan ng dalawang paksyon, masakit anya tignan ang nangyayari bilang isang kaibigan. Okay, siya ang concern pa daw niya, masakit ang nangyayari sa PDP, di ba? Di ba na Kesyo ang concern daw niya. Pero ang totoo niyan, kasi nga dahil sa nangyaring kudita noon, hindi naman kudita yun. Actually, basta alam naman natin na nangyari, wag na tayo magmangmaangan. Pero ganun talaga ang nangyari noon. Kung hindi pumasok si Mayor Sara, hindi siya matatanggal. Actually, nung una nga, nung una walang biro ito. Nung una, meron pang ang chismis na kesyo tatakbo itong presidente para lang labanan si Mayor Sara Duterte. Gustong gumante. Something like that. Pero hindi naman nangyari. So I don't think it's true. I'm not sure about it. Pero may mga bali-balita lang na ganon. Flor Tahahala, maraming salamat po at saka kay Sergio Goldmine ha. Next. Ito. So naman ng Pangulo, pinayuhan niya rin ito ukol sa posibleng tahakin sa 2022. Tsaka parang masakit din tignan na sa haba ng panahon na magmula ng ito ay founded by former Senator Nene Pimentel. Tapos ayoko makita na mawasak yung partido. Sana magkaayos na, magkasundo na. Naks, kunwari concern pa daw siya sa partido. No? At magkaisa. Champion na, di ba? Undefeated. All elections. Hanggang naging Pangulo. Champion yan. Sabi nito isa binubuli daw. Hindi ho natin binubuli si Sergio. Bumabawi lamang po ako kasi baka naman sumama ang loob niya. Hindi po ko binubuli. Paano naging binubuli? Binabati ko nga. Binabati ko po si Sergio Goldmine. Ha? Bati po yun. Para at least, di ba, hindi makabawi naman ako sa kanya. Paano mo tignan? Eto. Mahirap naman pagka lumaban ka pa. Tapos hindi mo rin masiguro. Para naman... Sino nyo? Sabi niya, mahirap pa daw, lumaban ka pa, tapos di masisiguro. Excuse me? Si Pangulong Duterte lalabang Vice President, sa tingin mo hindi makakasigurong mananalo yun? Di ba? Hindi, gets nyo? Yun yung dahilan niya. Kaya niya daw kesyo, nagpapalusot siya na kesyo daw kaya ang sinusuporta niya ay yung Lacson Tandem at saka si Soto, di ba? Dahil daw ayaw niya na sayang daw yung legacy ni Pangulong Duterte. Di ba? Tingnan mo naman ngayon to kay Cayetano. Dating running mate ni Pangulong Duterte na si dating Speaker Alan Peter Cayetano, mananatili ang kanyang pagsuporta sa Pangulo. Sa gitna yan ng posible niya ring pagtakbo sa 2022 sa pagka-presidente. Ang aking pangako sa kanya hanggang June 30, 2022 buo ang aking suporta. And the friendship and kinship is forever naman, no? So, walang question doon. And I really think we should... Pam Borja, maraming salamat. Yung marami nagsasabi dyan kesyo daw na nabubuli daw ganyan-ganyan. Excuse me po, kung nabubuli, nananawagan ako kay Sergio Goldmine. Kung nandyan po kayo at sa tingin mo nagagalit po kayo na binabati kayong paulit-ulit, sabihin nyo lang ho sa akin, ititigil ko, pangako. Pero hindi ho kung di ba yan naman po ang gusto niya, so binibigay lang natin. Ngayon, kung medyo sumasama ang loob mo, sir, sabihin nyo lang, titigil po ako, promise. Alam mo naman, masunurin ako sa inyong kagustuhan Okay? Walang problema sa akin yon. Kung you feel na something is you don't like na pinaulit-ulit ho ang pagbati. Okay? Ito, tingnan nyo ito ngayon. Itong response ni Cayetano. Di ba ang ganda? Sabi niya, ang pangako niya kay Pangulong Duterte, susuportahan hanggang sa 2022. Di ba? The going beyond that. Ito pa isa. Hindi ko lang alam yung pangalan. Hindi ko na mabati. Paano ko babasahin yan? Anyang mukhang. Ay, hindi ba pala? Japanese pala yan. Japanese yan, di ba?
Oh, Yun. Siguro yun. Yan. Okay. Next. Paano natin? Personalan sa politics. Kinokonsidera naman ni Cayetano na tumakbo bilang independent sa halalan. Pero hanggang sa ngayon ay wala pa siyang pinal na desisyon. Ay, grabe naman itong Japanese na ito. Bakit kasi hindi mo palitan yung pangalan mo na mabati kita? Arigato gozaimasu. Si Shider yan, boss. Arigato gozaimasu. Daniel Manalastas para sa Bayan. Blong Mandi na advance happy birthday ko rin. Oy, August 6, pareho tayong birthday. Palakpakan. Kailan kayang birthday ni Sergio Goldmine? Babatiin din natin yun ng happy birthday. Kung nandiyan ka po, sir, bati-bati ka naman dyan, kaway-kaway. Ayan.